Magandang umaga sa lahat ng mga kapatid sa pananampalataya. Ako ay lubos na nagagalak na muli tayong nagkakatagpo sa isang bagong araw na puno ng mga pagpapala at mga oportunidad. Sa umaga na ito, habang sumisinag ang araw at nagdadala ng liwanag sa aming mga tahanan at sa aming mga puso, ako ay nananawagan sa bawat isa sa inyo na maging bukas sa mga himala na ihahayag ng aming Panginoong Diyos. Salamat sa Panginoon dahil binigyan tayo niya ng isang pagkakataon na mabuhay, na makita ang magagandang kulay ng langit, na marinig ang mga awit ng mga ibon, at na maranasan ang sariwang hangin na nagbibigay buhay sa aming mga katawan. Sa araw na ito, tayo ay may malaking dahilan na magpasalamat dahil ang Diyos ay patuloy na gumagawa ng mga himala sa aming mga buhay, kahit na hindi namin ito palagi napapansin o naiintindihan. Ang aming panalangin ngayon ay nakatuon sa pagbubukas ng aming mga puso at isipan sa makapangyarihang presensya ng Diyos na magbabago sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Hindi lang ito ordinaryong panalangin, kundi isang malalim na pakikipag-ugnayan sa aming lumikha na nagnanais na makipag-abot sa atin sa pinakamalalim na paraan. Ang tema natin ngayong umaga ay tungkol sa pagkakaroon ng matatag na pananampalataya sa pagtanggap ng kanyang liwanag na magbibigay daan sa mga himala sa aming buhay. Alam nating lahat na ang bawat umaga ay simbolo ng bagong simula, ng bagong pag-asa at ng mga bagong posibilidad na naghihintay sa amin. Sa awit 118:24, nakasaad na, "Ito ang araw na ginawa ng Panginoon, tayo ay magalak at magsaya rito." Ang bersong ito ay nagpapaalala sa amin na ang bawat araw na binibigay sa amin ng Diyos ay hindi aksidente, kundi isang espesyal na regalo na may layunin at dahilan. Kapag nagsasabi tayo na ito ang araw na ginawa ng Panginoon, ibig sabihin namin ay kinikilala namin na ang Diyos mismo ang naging arkitekto ng araw na ito, na siya ang gumawa ng lahat ng pangyayaring magaganap, at na siya ang may kontrol sa lahat ng dadaan sa amin. Kaya naman, ang tamang tugon namin ay magalak at magsaya, hindi dahil lahat ng mangyayari ay magiging madali o walang hamon, kundi dahil alam namin na ang Diyos ay kasama namin sa lahat ng karanasan. Nakikiita ko na maraming miyembro ng aming komunidad ang aktibong nakikilahok sa panalangin na ito, at ito ay lubos na nakakagalak. Kung ikaw ay nanood at nakinig sa mensaheng ito, nais kong hikayatin ka na huwag maging passive listener lamang. Makiisa sa amin sa panalangin, buksan ang inyong mga puso at isipan at hayaang ang Espiritu Santo ay magtrabaho sa inyong mga buhay sa mga susunod na minuto. Mag-type sa chat box ng Amen kung handa kayong makipag-ugnayan sa Diyos sa malalim na paraan ngayong umaga. Ipakita sa amin na kayo ay hindi lamang nanonood, kundi aktibong lumalahok sa banal na pagtitipon na ito. Ngayon, habang naghahanda tayo na pumasok sa mismong panalangin, nais kong hilingin sa inyo na maghanap ng isang tahimik na lugar, kung maaari man. Kung nasa trabaho kayo o sa pampublikong lugar, hindi problema yan. Ang Diyos ay maririnig kayo kahit saan. Pero kung kaya ninyong maghanap ng sandaling katahimikan para sa inyong sarili, ito ay magiging mas epektibo. Baguhin ninyo ang inyong postura, gawing mas reverente, at ihanda ang inyong mga puso para sa isang encounter na magbabago sa inyong araw. Ang panalangin na gagawin natin ngayon ay hindi lamang rutina o gawain na dapat tapusin, kundi isang spiritual journey na magdadala sa amin sa mas malalim na relasyon sa aming Panginoong Diyos. Makapangyarihang Diyos, Ama namin sa langit, Ikaw na walang simula at walang wakas, Ikaw na lumalang sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng inyong salita, kami ay tumutungo ngayon sa inyong trono ng biyaya na may buong paggalang at pagmamahal. Sa umaga na ito, habang ang mundo ay nagiging aktibo at ang mga tao ay nagsisimulang gumalaw para sa kanilang mga gawain,
kami ay pumipili na magumpisa ang aming araw sa pakikipag-ugnayan sa inyo. Salamat po sa pagkakataong ito na muli naming makausap kayo, na marinig ang inyong boses sa pamamagitan ng inyong salita at na maranasan ang inyong presensya sa aming mga puso. Ikaw ay ang Diyos na nagmamahal ng walang kondisyon, na nagpatawad ng aming mga kasalanan at na patuloy na gumagabay sa amin sa tuwing naliligaw kami sa landas ng buhay. Ang umaga na ito ay espesyal dahil ito ay simbolo ng inyong mga kabutihan na bago sa bawat araw. Salamat po dahil hindi ninyo kami pinabayaan sa kadiliman ng gabi, kundi ginising ninyo kami para sa isang bagong araw na puno ng mga oportunidad. Salamat po sa hangin na aming nilalanghap, sa tubig na aming naiiinom, sa pagkain na nagbibigay lakas sa aming mga katawan, at sa lahat ng simpleng bagay na madalas naming hindi napapansin ngunit napakahalaga sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Salamat po sa mga taong nakapaligid sa amin, ang aming mga pamilya, mga kaibigan, mga katrabaho at mga kapitbahay na ginagamit ninyo upang ipakita ang inyong pagmamahal sa amin. Salamat din po sa mga pagsubok na dumadaan sa amin dahil sa pamamagitan ng mga ito ay natututo kaming mas maging malapit sa inyo at mas umasa sa inyong kalakasan. Panginoong Diyos, sa sandaling ito kami ay bubukas ang aming mga puso sa inyong presensya. Alam namin na kayo ay nasa lahat ng dako, na kayo ay nakakakita ng lahat at na kayo ay nakakarinig ng bawat salitang lumalabas sa aming mga bibig at bawat pahayag ng aming mga puso. Hindi namin kailangang sigawan kayo o gumawa ng ingay para marinig namin. Dahil kayo ay malapit sa mga pusong naghahanap sa inyo. Ang inyong presensya ay hindi nakadepende sa aming mga damdamin o sa aming mga ginagawa, kundi nakabatay ito sa inyong mga pangako na laging makakasama namin. Kinikilala namin ngayon na kayo ay nandito, na kayo ay nakikinig, at na kayo ay handang tumugon sa aming mga hiling na ayon sa inyong kalooban. Ngayong umaga, nais naming pag-usapan ang kahalagahan ng pagkakaroon ng matatag na pananampalataya sa gitna ng mga hamon ng buhay. Ang pananampalataya ay hindi lamang isang konsepto o ideya na natutuhan namin sa simbahan, kundi ito ay isang buhay na relasyon sa inyo na nagiging pundasyon ng lahat ng aming mga desisyon at aksyon. Sa mundo na puno ng mga alinlangan, mga takot at mga hindi sigurado, ang pananampalataya ay nagsisilbing angkor na nag-aayos sa amin sa mga katotohanan ng inyong kaharian. Hindi ito nangangahulugang hindi tayo nakakaranas ng mga problema o mga hamon, kundi nangangahulugan ito na sa gitna ng lahat ng karanasan, naniniwala tayo na ang Diyos ay may kontrol at may magandang plano para sa aming buhay. Sa Hebreo 11:1, sinasabi na ang pananampalataya ay pagsasawalang bahala sa mga bagay na iniuuasahan at katiyakan ng mga bagay na hindi nakikita. Ito ay nagpapakita na ang tunay na pananampalataya ay lumampas sa mga nakikita ng aming mga mata o nararanasan ng aming mga pandama. Ito ay pagtitiwala sa Diyos kahit na ang mga pangyayari sa paligid namin ay tila hindi nagsisimula. Ang pananampalataya ay nagbibigay sa amin ng kakayahang makita ang mga bagay sa perspektibo ng langit, na makita ang mga pangarap at mga layunin na itinakda ng Diyos para sa amin kahit na ang mga ito ay tila malayong mangyari sa kasalukuyang sitwasyon namin. Sa pamamagitan ng pananampalataya, nagiging posible sa amin na maging confident at mapayapa kahit na ang bukas ay hindi pa namin alam. Panginoong Diyos, kami ay kumukulong sa inyo ngayon na kinikilala namin ang aming mga kahinaan sa larangan ng pananampalataya. Maraming beses napapansin namin na ang aming tiwala sa inyo ay umuugoy depende sa aming mga karanasan. Kapag ang mga bagay ay umuusad ng maganda, madaling maniwala at magpasalamat. Ngunit kapag dumadating ang mga pagsubok at mga hamon, madalas kaming nagiging alinlangan at natatakot. Ito ay natural na karanasan ng mga tao.
Ngunit kami ay nananalangin na tulungan ninyo kaming lumago sa aspetong ito ng aming spiritual journey. Nais namin na magkaroon ng pananampalatayang hindi natitinag sa mga bagyo ng buhay, na hindi umaalog sa mga hindi inaasahang pagyayari, at na patuloy na nagtitiwala sa inyong pagmamahal at karunungan kahit na hindi namin maintindihan ang mga nagaganap. Hinihingi namin sa inyo, Panginoong Diyos, na palakasin ang aming pananampalataya araw-araw. Gawing mas malalim ang aming pag-unawa sa inyong mga katangian, sa inyong mga gawa sa nakaraan, at sa inyong mga pangako para sa hinaharap. Tulungan ninyong maging mas sensitibo sa mga paraan kung paano ninyo ipinakikita ang inyong presensya sa aming mga buhay, sa pamamagitan ng mga sagot sa panalangin, sa mga oportunidad na dumadating, sa mga taong ginagamit ninyo para magturo sa amin, at sa mga leksyon na natututunan namin sa mga karanasan. Nais din namin na matutong mag-exercise ng aming pananampalataya sa mga praktikal na sitwasyon, na magtiwala sa inyo sa mga desisyon na kailangan naming gawin, sa mga relasyon na kailangan naming pahalagahan, at sa mga plano na kailangan naming ipatupad. Hinihingi namin sa inyo na bigyan ninyo kami ng lakas na magpatuloy sa paniniwala kahit na ang mga tao sa paligid namin ay hindi maintindihan ang aming mga ginagawa o desisyon. Minsan, ang pagsunod sa inyong kalooban ay nangangailang ng mga sacrifice na hindi madaling intindihin ng mga taong hindi pa nakakaunawa sa malalim na relasyon sa inyo. Bigyan ninyo kami ng wisdom na malaman kung kailan dapat kaming magpaliwanag sa iba at kung kailan dapat lang namin ipagpatuloy ang paggawa ng tama kahit na walang suporta mula sa mga taong mahalaga sa amin. Nais din namin na maging mga instrumento ng pagpapalaki ng pananampalataya sa ibang tao na sa pamamagitan ng aming mga kilos at mga salita ay makita nila ang pagkakaiba na ginagawa ng tunay na relasyon sa inyo. Salamat po dahil sa 2 Corinto 2:7, itinuro ninyo sa amin na naglalakad tayo sa pananampalataya, hindi sa paningin. Ito ay nagpapaalala sa amin na ang spiritual life ay hindi umaasa sa mga nakikita namin, ngunit sa mga naniniwala namin. Tulad ng isang taong naglalakad sa madilim na daan, ngunit may matatag na flashlight, gayon din ang aming pananampalataya ay nagsisilbing liwanag na gumagabay sa amin sa mga desisyon at mga hakbang na kailangan naming gawin. Sa Mateo 7:20 naman, sinabi ninyo na kung mayroon kayong pananampalataya na kasing liit ng butil ng mustasa, masasabi ninyo sa bundok na ito, lumipat ka mula rito patungo roon, at lilipat ito. Walang imposible sa inyo. And ang mga salitang ito ay nagbibigay sa amin ng tremendous encouragement na kahit na ang aming pananampalataya ay tila maliit pa, kung ito ay tunay at genuine, ay may kakayang gumuha ng mga miracle sa aming buhay. Sa Marcos 9:24, nakita namin ang testimonya ng isang ama na nagsabi, naniniwala ako, tulungan mo ang aking kakulangan sa paniniwala. Ito ay isang honest at vulnerable na panalangin na resonating sa maraming aming mga karanasan. Hindi namin kailangang magkunwari na ang aming pananampalataya ay perpekto. Pwede namin itong aminin sa inyo ang mga duda at mga alinlangan na meron kami at humingi ng tulong na maging mas matatag sa aspetong ito. Sa Roma 10:17, itinuro ninyo na ang pananampalataya ay nanggagaling sa pagkakarinig at ang pagkakarinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Kaya ngayon, habang nakikinig kami sa inyong mga salita at nagbubukas ng aming mga puso sa inyong mga instruction, naniniwala kami na ang aming pananampalataya ay lumalakas at lumalawak. Ngayon, Panginoong Diyos, nais naming maging specific sa aming mga intercessory prayers para sa mga taong mahal namin sa buhay. Una sa lahat, ipinaabot namin sa inyo ang aming mga pamilya, ang aming mga asawa, mga anak, mga magulang, mga kapatid, at lahat ng mga kamag-anak na nagbibigay ng meaning sa aming buhay. Salamat po sa pagkakataong maging parte ng mga pamilyang ito, at hinihingi namin
na patuloy ninyong gabayan at protektahan ang bawat miyembro. Para sa mga asawa namin, hinihingi namin na palakasin ninyo ang aming mga relasyon, na mas maging understanding at patient kami sa isa't isa, at na magkaroon kami ng unity sa mga importante na desisyon. Gumilang ninyo ang love at respect na dapat naming ipakita sa isa't isa at tulungan ninyong maging mga supportive partners sa lahat ng endeavors namin. Para sa aming mga anak, hinihingi namin na gabayan ninyo sila sa tamang landas, na protektahan ninyo sila sa mga temptation at mga negative influences sa mundo. Bigyan ninyo sila ng mga teachers at mga kaibigan na magiging positive influence sa kanilang growth at development. Para sa mga anak naming nasa school, hinihingi namin na bigyan ninyo sila ng wisdom sa pag-aaral, ng interest sa tamang mga bagay, at ng protection mula sa bullying o anumang form ng abuse. And para sa mga anak naming nagtatrabaho na, gabayan ninyo sila sa tamang career choices, sa mga relasyon na magbubuo nila at sa financial decisions na gagawin nila. Para sa mga magulang namin, lalo na sa mga nakatatandang members ng pamilya, hinihingi namin na bigyan ninyo sila ng mabuting kalusugan, ng peace of mind at ng assurance na sila ay minamahal at pinahahalagahan namin. Para sa mga kapatid namin, hinihingi namin na palakasin ninyo ang aming bond bilang pamilya, na maging mas supportive kami sa isa't isa sa mga dreams at aspirations namin, at na matuto kaming mag-forgive at mag-move forward sa mga past conflicts o misunderstandings. Sa mga extended family members namin, mga tita, tito, mga pinsan at mga lolo at lola, hinihingi namin na bless ninyo ang bawat isa sa kanilang specific needs at challenges. May mga members ng pamilya namin na naghihirap sa financial problems, may mga nagkakasakit, may mga nasa malayo na lugar at miss namin, at may mga going through relationship problems. Alam ninyo po ang bawat sitwasyon at hinihingi namin na makipag-intervene kayo sa mga specific na pangangailangan ng bawat isa. Patungkol naman sa kalusugan, Panginoong Diyos, kami ay naniniwala na Ikaw ay ang ultimate healer at source ng lakas at vitality. Sa 3 Juan 1:2, sinabi ninyo na hinangad ko na ikaw ay maging prosperous sa lahat ng bagay at maging malusog, gaya ng inyong kaluluwa na naging prosperous. Ito ay nagpapakita na ang inyong desire para sa amin ay kumpleto na well-being. Hindi lang spiritual health, kundi pati na rin physical at emotional health. Hinihingi namin ngayon na healing para sa mga miyembro ng aming pamilya at community na may mga sakit o health concerns. Para sa mga may chronic conditions tulad ng diabetes, hypertension, arthritis o anumang long-term health issues, hinihingi namin na gumaling ninyo kayo sa supernatural na paraan, o kaya naman bigyan ninyo ng strength at grace na ma-manage nila ng maayos ang kanilang kondisyon. Para sa mga may mga acute illnesses or sudden health scares, hinihingi namin na makipag-intervene kayo at gumawa ng mga miracle. Para sa mga nakapila para sa surgery o medical procedures, hinihingi namin na gabayan ninyo ang mga kamay ng mga doctors at nurses at gumawa ng successful outcomes. Hinihingi din namin na protektahan ninyo kami mula sa mga sakit na kumakalat sa paligid, na palakasin ninyo ang aming immune system at nabigyan ninyo kami ng wisdom sa pag-aari ng sariling mga katawan sa pamamagitan ng proper diet, exercise, at rest. Sa mga mental health concerns tulad ng depression, anxiety, stress, o anumang emotional struggles, hinihingi namin na magbigay kayo ng peace of mind, ng mga supportive relationships, at ng access sa tamang help kapag kinakailangan. Sa usapin ng spiritual deliverance, Panginoong Diyos, kami ay naniniwala na kayo ay may authority over all powers of darkness. Sa Lucas 10:19, binigyan ninyo kami ng authority na tukuyin ang mga ahas at mga alakdan at sa buong kapangyarihan ng kaaway, at walang anumang makakasama sa inyo.
Hinihingi namin ngayon na ikamatay ninyo ang lahat ng mga spiritual bondages na humahawak sa aming mga buhay, sa aming mga pamilya at sa aming mga komunidad. May mga patterns ng addiction sa aming pamilya, sa alcohol, sa drugs, sa gambling, sa pornography o sa iba pang destructive behaviors. At hinihingi namin na palakasin ninyo ang mga taong naghihirap sa mga ito na makawala sa mga chains na nakatali sa kanila. May mga generational curses or negative patterns na parang hindi nawawala sa aming pamilya, patterns ng kahirapan, ng broken relationships, ng early death, ng mental illness o ng iba pang negative cycles. Hinihingi namin na putulin ninyo ang mga cycle na ito sa pamamagitan ng kapangyarihan ng dugo ni Jesucristo at na magumpisa ang bagong generational blessings sa aming pamilya. Para sa mga family members namin na naligaw sa landas ng Diyos, na nalayo sa faith o na naka-engaged sa mga activities na hindi nakakapag-anda sa spiritual life, hinihingi namin na dalhin ninyo sila pabalik sa tamang daan at ipakita sa kanila ang inyong love at forgiveness. Tungkol sa mga specific situations na hinaharap namin sa buhay Panginoong Diyos, kami ay may mga particular na concerns na gustong i-present sa inyo. May mga legal cases o disputes na ongoing sa aming mga pamilya at hinihingi namin na makipag-intervene kayo at magbigay ng fair at just resolutions. May mga business ventures o investments na ginawa namin at hinihingi namin na bless ninyo ang mga ito at gawing successful para sa glory ninyo. May mga relationship conflicts sa mga kaibigan, sa mga kapitbahay, sa workplace o kahit sa loob mismo ng pamilya at hinihingi namin na magbigay kayo ng wisdom kung paano ma-resolve ang mga ito sa peaceful at constructive na paraan. Para sa mga anak namin na nag-aaral, may mga specific na academic challenges na hinaharap nila at hinihingi namin na tulungan ninyo silang ma-overcome ang mga ito. May mga scholarship applications, college entrance exams, thesis defense o board exams na kailangan nilang pagdaanan at hinihingi namin na bigyan ninyo sila ng extraordinary wisdom, retention at performance. Para sa mga family members namin na naghahanap ng work, hinihingi namin na magbukas kayo ng mga opportunities na swak sa kanilang skills, interests at sa needs ng pamilya. Para sa mga may existing work na pero hindi happy o hindi growing, hinihingi namin na gumawa kayo ng mga favorable changes o kaya naman mag-provide ng better alternatives. Sa aming bansa at sa mga authorities na nangangasiwa sa amin, Panginoong Diyos, hinihingi namin na magbigay kayo ng wisdom at integrity sa mga leaders namin. Sa 1 Timoteo 2:1-2, itinuro ninyo sa amin na mag-pray para sa mga hari at sa lahat ng mga nasa mataas na posisyon upang mabuhay natin ng tahimik at mapayapang buhay sa lahat ng kabanalan at karangalan. Kami ay sumusunod sa instruction na ito at ipinanalangin namin ngayon ang aming presidente, ang mga senador at congressman, ang mga mayors at governors, ang mga judges at lahat ng nasa justice system, ang mga militar at pulis na nagpoprotekta sa amin, at lahat ng mga tao na may responsibility sa pamamahala ng bansa. Hinihingi namin na bigyan ninyo sila ng wisdom sa paggawa ng mga desisyon na makaka-affect sa buhay ng mga mamamayan. Protektahan ninyo sila mula sa corruption, sa temptation na mag-pursue ng personal interest kesa sa common good, at sa mga negative influences na makakasama sa kanilang leadership. Gumawa kayo ng mga policies at programs na magiging beneficial sa mga mahihirap, sa mga unemployed, sa mga students, sa mga senior citizens, at sa lahat ng vulnerable sectors ng society. Sa economic situation ng bansa, hinihingi namin na mag-improve ang mga oportunidad para sa mga Pilipino, na magkaroon ng mas maraming jobs, na maging stable ang mga presyo ng bilihin, at na magkaroon ng better infrastructure at services. Para sa aming mga church leaders at sa buong body ng Kristo sa Pilipinas at sa buong mundo, hinihingi namin na palakasin ninyo ang unity at ang commitment sa gospel.
Gumaling ninyo ang mga divisions na existing sa iba't ibang denominations at movements at gumawa ng collaborative efforts para sa evangelization at discipleship. Yun para sa mga pastors, missionaries, church workers, at lahat ng full-time ministers, hinihingi namin na protektahan ninyo sila mula sa burnout, sa discouragement, at sa mga temptations na karaniwang dumadaan sa mga tao na nasa ministry. Bigyan ninyo sila ng fresh anointing, ng mga creative ideas para sa ministry, at ng supportive communities na magsusustain sa kanila sa mahaba nilang journey ng paglilingkod. Para sa mga hindi pa converted, lalo na sa mga mahal namin sa buhay na hindi pa kilala si Jesus personally, hinihingi namin na magbigay kayo ng mga opportunities para sa kanila na marinig ang gospel sa paraan na makaka-reach sa kanilang mga puso. Gawing sensitive sila sa inyong voice at bigyan ninyo kami ng mga chances na maging witness sa kanila hindi lang sa pamamagitan ng mga salita kundi sa pamamagitan din ng aming lifestyle at character. May para sa mga miyembro ng aming community na nanonood ngayon, salamat po dahil pinili ninyong maging parte ng gathering na ito. Hinihingi namin na bless ninyo ang bawat isa sa kanilang specific needs. Nasagot ninyo ang mga private prayers na hindi nila nasasabi sa iba at nagumawa kayo ng mga breakthrough sa mga areas ng buhay nila na matagal na nilang pinagdadasal. Ngayon, Panginoong Diyos, nais naming mag-transition sa very practical na aspect ng buhay na napakahalaga sa pang-araw-araw namin survival at progress, ang usapin ng provision at financial stewardship. Alam namin na kayo ay ang ultimate source ng lahat ng blessings at resources at na walang magandang bagay na dumadating sa amin na hindi galing sa inyong mga kamay. Sa Filipos 2:19, ipinangako ninyo na ang aking Diyos ay tutugunan ang lahat ng inyong pangangailangan ayon sa kanyang yaman sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Ang promise na ito ay nagbibigay sa amin ng peace of mind na kahit gaano man kahirap ang economic situation o gaano man ka-challenging ang financial landscape, may Diyos kaming handang mag-provide ng lahat ng aming kailangan. Hinihingi namin sa inyo na mag-provide ng stable at sufficient income para sa bawat breadwinner sa aming mga pamilya. Para sa mga employees, hinihingi namin na protektahan ninyo ang kanilang mga trabaho, na gumawa ng opportunities para sa promotion at salary increases, at nabigyan ninyo sila ng favorable relationship sa kanilang mga boss at colleagues. Para sa mga business owners, hinihingi namin na bless ninyo ang kanilang mga businesses na maging profitable at sustainable, na magkaroon sila ng reliable customers at suppliers, at naprotektahan ninyo sila mula sa mga competitors na unfair practices o sa mga government regulations na makakasama sa kanilang operations. Para sa mga freelancers at self-employed, hinihingi namin na magbigay kayo ng consistent clients, ng creative ideas para sa service improvement, at ng strength na mag-handle ng multiple responsibilities. Hinihingi din namin na turuan ninyo kami ng proper financial management. Sa Proverbs 21:35, sinabi ninyo na ang mga plano ng masigasig ay nagbubunga ng kasaganaan, ngunit ang lahat ng nagmamadali ay papunta lamang sa kakulangan. Tulungan ninyong maging wiser kami sa pag-budget ng aming income, sa pag-prioritize ng mga gastos, at sa paggawa ng long-term financial plans. Bigyan ninyo kami ng discipline na mag-save para sa emergencies at para sa future goals ng pamilya, at protektahan ninyo kami mula sa mga unnecessary expenses o mga impulsive buying decisions na makakasama sa aming financial stability. Para sa mga utang o financial obligations na meron kami, hinihingi namin na bigyan ninyo kami ng opportunities na mapay ang mga ito nang hindi nagiging burden sa aming daily needs. Para sa mga nag-struggle sa debt problems, hinihingi namin na magbigay kayo ng supernatural interventions, mga unexpected sources ng income, mga generous people na willing tumulong, o mga creative solutions na hindi namin naisip before. Sa investment decisions na kailangan naming gawin,
Hinihingi namin na gabayan ninyo kami sa mga choices na magbibigay ng good returns at hindi magiging source ng stress o regret. Hinihingi din namin na turuan ninyo kami ng generous heart sa pagbibigay. Sa 1 Corinto 9:7, itinuro ninyo na ang bawat isa ay magbigay ayon sa pagpapasya ng kanyang puso, hindi sa kalungkutan o sa sapilitan, sapagkat ang masayang nagbibigay ay minamahal ng Diyos. Gustong matuto ng proper stewardship hindi lang sa pag-receive ng blessings, kundi sa pag-share din ng mga ito sa mga taong nangangailangan. Bigyan ninyo kami ng sensitivity sa mga opportunities na makakatulong sa ibang tao at ng wisdom kung paano namin mabalance ang pag-alaga sa aming sariling pamilya at ang pagiging blessing sa iba. Sa mga business ideas o investment opportunities na dumadaan sa amin, hinihingi namin na bigyan ninyo kami ng discernment na malaman kung alin ang galing sa inyo at alin ang temptation lang na makakasama sa amin. May mga networking companies, online businesses, cryptocurrency investments, real estate opportunities, at marami pang iba na attractive tignan, pero kailangan namin ng divine wisdom para malaman kung worth it ba o hindi. Protektahan ninyo kami mula sa mga scams, sa mga pyramid schemes, at sa lahat ng fraudulent activities na nagpapanggap na legitimate business opportunities. Para sa mga anak namin na mag-aaral pa, hinihingi namin na ma-provide ninyo ang lahat ng needs nila. Tuition fees, school supplies, transportation, projects, at lahat ng school-related expenses na hindi namin ma-anticipate. Para sa mga gustong mag-take ng additional courses o trainings para sa career advancement, hinihingi namin na mag-provide kayo ng means para ma-afford nila ang mga ito. Para sa mga planning na mag-migrate o mag-work abroad, hinihingi namin na gumawa kayo ng mga opportunities na legal, safe at beneficial sa kanila at sa kanilang mga pamilya. Ngayon naman, Panginoong Diyos, nais naming mag-declare ng mga prophetic statements base sa inyong word na magiging reality sa aming mga buhay. Hindi ito empty confessions o positive thinking lamang, kundi mga declarations na nakabatay sa inyong mga promise na recorded sa Biblia at na applicable sa aming present situation. Una sa lahat, in-declare namin base sa Jeremiah 29:11 na dahil alam ko ang mga planong may para sa inyo, sabi ng Panginoon, mga planong makakabuti, hindi makakasama upang bigyan kayo ng pag-asa at hinaharap. Ngayong araw, declare namin na ang mga plano ng Diyos para sa aming buhay ay gumagana na ang mga blessings na prepared na ninyo para sa amin ay darating sa tamang tiyempo, at na ang future namin ay puno ng hope at exciting possibilities. Base sa Isaiah 43:19, declare namin na, tingnan, gagawa ako ng bagong bagay. Ngayon ay sisikat na ito. Hindi ba ninyo makikilala ito? Gagawa ako ng daan sa ilang at mga ilog sa desert. Declare namin na sa araw na ito may mga bagong bagay na gagawin ng Diyos sa aming mga buhay, na may mga breakthrough na mangyayari sa mga areas na matagal ng stagnant, at na may mga opportunities na mag-o-open na hindi namin in-expect. Declare namin na ang Diyos ay gumawa ng mga daan sa mga situations na tila walang paraan at naggumawa ng resources sa mga places na tila wala talagang available. Sa Psalms 1:3, sinabi na ang taong nagde-delight sa kautusan ng Panginoon ay magiging parang puno na nakatayo sa tabi ng mga agos ng tubig, na nagbubunga sa kapanahunan nito at ang mga dahon nito ay hindi nalalanta. Sa lahat ng kaniyang ginagawa ay magtatagumpay siya. Declare namin na kami ay mga trees na planted sa tabi ng rivers ng living water, na ang aming mga endeavors ay magbubunga sa tamang season, na ang aming strength ay hindi mawawala kahit sa difficult times, at na sa lahat ng undertakings namin ay magtatagumpay kami dahil aligned kami sa will ng Diyos. Base sa 2 Corinthians 2:14, declare namin na salamat sa Diyos na palaging nagbibigay sa amin ng tagumpay kay Kristo, at sa pamamagitan namin ay inihahayag niya sa lahat ng lugar ang amoy ng kaalaman tungkol sa Kanya.
Declare namin na sa araw na ito, kami ay mga triumphant sa lahat ng challenges na haharapin namin, na ang presence ng Diyos sa aming mga buhay ay nakikita ng mga taong makakasalamuha namin at na ginagamit kami ng Diyos para mag-spread ng positivity at hope sa aming mga community. Sa Romans 8:28, nakasulat na alam namin na ang lahat ng bagay ay nagkakaisa para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Diyos, ng mga tinawag ayon sa kanyang layunin. Declare namin na lahat ng nangyayari sa aming mga buhay ngayong araw, lahat ng meetings, conversations, decisions, unexpected events, challenges at opportunities ay nagkakaisa para sa aming ikabubuti at para sa glory ng Diyos. Declare namin na walang sayang na oras, walang meaningless na experience at lahat ay parte ng masterful plan ng Diyos para sa aming growth at success. Base sa Ephesians 3:20, declare namin na ang Diyos ay nakakagawa ng lubhang higit pa sa lahat ng aming hinihiling o inisip ayon sa kapangyarihang gumagawa sa amin. Declare namin na ang mga sagot sa aming mga panalangin ay beyond sa aming expectations, na ang mga blessings na darating sa amin ay mas malaki pa sa mga hiniling namin, at na ang ways kung paano makakamit ang aming mga dreams ay mas creative at effective pa sa mga naisip namin. Sa Philippians 4:13, declare namin na lahat ay magagawa ko sa pamamagitan ni Kristo na nagbibigay ng lakas sa akin. Declare namin na sa araw na ito, lahat ng tasks na kailangan naming gawin ay ma-accomplish namin ng excellent. Lahat ng decisions na kailangan naming gawin ay tama at wise. At lahat ng challenges na dadaan sa amin ay ma-overcome namin sa pamamagitan ng strength na galing sa Diyos. Declare namin na hindi tambal limitation sa aming abilities, skills, o resources ang magiging hindrance sa pag-achieve ng mga goals namin. Base sa Isaiah 54:17, declare namin na walang sandata na nabuo laban sa iyo ay magtatagumpay, at ang bawat dila na tumayo laban sa iyo sa paghuhukom ay inyong paparusahan. Declare namin na sa araw na ito, lahat ng negative words na sasabihin laban sa amin ay walang power. Lahat ng schemes ng mga taong hindi natutuwa sa aming success ay hindi magtatagumpay. At lahat ng spiritual attacks na dinadala laban sa aming mga pamilya ay ma-defeat sa pamamagitan ng pangalan ni Jesucristo. Sa 3 John 1:2, declare namin na hinangad ko na ikaw ay maging matagumpay sa lahat ng bagay at maging malusog, tulad ng inyong kaluluwa na naging matagumpay. Declare namin na ang prosperity ay dumadating sa aming buhay sa comprehensive na paraan. Spiritual prosperity na nagresulta sa deeper relationship sa Diyos. Emotional prosperity na nagresulta sa peace at joy, physical prosperity na nagresulta sa good health at energy, relational prosperity na nagresulta sa harmonious relationships, at financial prosperity na nagresulta sa abundance para sa aming needs at para sa pagbibigay sa iba. Base sa Malakay 3:10, declare namin na dalhin ninyo ang buong ika-10 sa imbakan upang may pagkain sa aking bahay. Subukan ninyo ako rito, sabi ng Panginoong ng mga hukbo. Tingnan ninyo kung hindi ko bubuksan ang mga bintana ng langit at isasalin sa inyo ang mga pagpapala na walang sapat na lugar para tigapin. I-declare namin na dahil faithful kami sa pagbibigay ng tithes at offerings, ang windows of heaven ay open sa aming buhay. At ang blessings na darating sa amin ay sobra-sobra na hindi namin makontain sa aming regular capacity. Sa Deuteronomy 28:6, declare namin na pagkakapalain ka sa inyong pagpasok at pagpakapalain ka sa inyong paglabas. Declare namin na sa lahat ng places na pupuntahan namin ngayong araw, kami ay blessed. Sa lahat ng activities na gagawin namin, kami ay protected at guided. At sa lahat ng people na makakasalamuhan namin, kami ay magiging blessing at makakatanggap din ng blessing mula sa kanila. Ngayon,
Habang nagtatapos na ang aming detailed na panalangin, nais naming mag-express ng deep gratitude sa inyo, Panginoong Diyos, para sa privilege na makipag-usap sa inyo ng ganito kalalim at personal. Sa mga nakaraang minuto, naranasan namin ang inyong presensya sa espesyal na paraan. At kami ay thankful na binigyan ninyo kami ng assurance na kayo ay nakikinig at responsive sa aming mga requests. Salamat po dahil hindi ninyo kami tinatanggihan kapag lumapit kami sa inyo na may buong tiwala at humility. At salamat din po dahil ang inyong love para sa amin ay unconditional at never-ending. Habang nagsisimula na naming ang activities ng araw na ito, ang pagpunta sa trabaho, sa school, sa business meetings, sa family gatherings, o sa anumang appointments na nakalista sa aming mga schedule, hinihingi namin na isama ninyo kami sa bawat hakbang. Gumawa kayo ng divine appointments na magresulta sa mga connections na beneficial sa aming personal at professional growth. Sa mga conversations na magkakaroon kami, gabayan ninyo ang aming mga salita na maging encouraging at constructive sa mga kausap namin. Sa mga decisions na kailangan naming gawin, bigyan ninyo kami ng clarity at wisdom na makakita ng best options at ma-choose ang mga ito ng may confidence. Konsagran namin sa inyo ang aming mga work, ang projects na gagawin namin, ang reports na isusubmit namin, ang meetings na attendan namin, at ang lahat ng professional responsibilities na hawak namin. Gumiling ninyo ang aming performance na maging excellent at contributory sa success ng mga organizations na parte kami. Para sa mga students na mag-a-attend ng classes, konsagran namin sa inyo ang kanilang learning experience, ang mga lessons na matutugunan nila, ang mga exams na kukunin nila, ang mga classmates na makakasama nila, at ang mga teachers na magtuturo sa kanila. Konsekran din namin sa inyo ang aming mga personal relationships. Para sa mga married couples sa aming community, hinihingi namin na bless ninyo ang quality time na magkakaroon sila ngayong araw, na gumawa ng moments of connection at understanding sa gitna ng busy schedules nila. Para sa mga magulang, hinihingi namin na bigyan ninyo sila ng patience at wisdom sa pag-handle sa mga anak nila, lalo na sa mga teenagers na going through challenging phases. Para sa mga anak na nasa iba't ibang age groups, hinihingi namin na protektahan ninyo sila mula sa mga negative influences at gabayan ninyo sila sa tamang choices. Hinihingi din namin na patuloy ninyong gabayan ang aming spiritual growth. Bigyan ninyo kami ng hunger sa inyong word na magresulta sa regular Bible reading at meditation. Tulungan ninyong maging mas consistent kami sa personal prayer time. Hindi lang kapag may hiningi kami o may problems kami, kundi bilang regular na pakikipag-communicate sa inyo. Gumawang opportunities para sa amin na ma-involve sa mga ministry activities na magde-develop ng aming spiritual gifts at talents. Bigyan ninyo kami ng heart para sa evangelism at discipleship, na maging passionate kami sa pag-share ng gospel sa mga taong hindi pa nakakakilala sa inyo. Para sa aming health at physical well-being, hinihingi namin na bigyan ninyo kami ng discipline sa tamang eating habits, sa regular exercise, at sa sufficient rest. Protektahan ninyo kami mula sa mga accidents, sa mga viral infections, at sa lahat ng mga health risks na existing sa environment namin. Para sa mga may existing health conditions, hinihingi namin na ma-manage nila ito ng effective at hindi maging source ng constant worry o limitation sa kanilang daily activities. Hinihingi din namin na patuloy ninyong gawin ang aming community na ito na place of encouragement at mutual support. Para sa mga regular viewers ng channel na ito, hinihingi namin na mablessed sila sa practical ways as a result ng kanilang faithful participation sa mga panalangin at teachings na inishare namin. Para sa mga bago pa lang na nadadaan sa channel na ito, hinihingi namin na makita nila ang authenticity ng aming faith at ma-inspire sila na mag-develop din ng personal relationship sa inyo. Renewal namin
ang aming commitment na maging faithful stewards ng lahat ng blessings na ibibigay ninyo sa amin. Promise namin na ang prosperity na darating sa amin ay hindi magiging source ng pride o selfishness, kundi magiging tool para ma-bless ang iba at ma-advance ang inyong kingdom. In-promise din namin na sa mga challenges na dadaan pa sa amin, hindi namin kayo i-blame o magiging bitter, kundi gagamitin namin ang mga experiences na yon para maging stronger at para ma-help ang ibang tao na going through similar situations. Salamat po dahil ang araw na ito ay hindi ordinary day, kundi special day na ginawa ninyo para sa aming growth, success at blessing. Salamat po dahil ang lahat ng good things na mangyayari ngayong araw ay galing sa inyong generous hand at ang lahat ng challenges na dadaan naman ay opportunities para sa amin na mag-exercise ng faith at ma-experience ang inyong faithfulness. Salamat po dahil hindi ninyo kami pinabayaan na mag-isa sa pagharap sa mga responsibilities at opportunities ng araw na ito, kundi kasama namin kayo sa bawat step ng journey. Sa pangalan ni Jesus Christ, aming Panginoong Tagapagligtas, natapos namin ang panalangin na ito na may buong confidence na lahat ng hiningi namin na aligned sa inyong will ay magiging reality sa aming mga buhay. In Jesus' mighty name, Amen at Amen. Mga kapatid, salamat sa lahat ng nakisali sa panalangin na ito ngayong umaga. Ako ay lubos na naniniwala na ang Diyos ay sumagot na sa maraming mga hiling na naging bahagi ng panalangin natin at na ang iba naman ay sasagot niya sa mga darating na araw sa perfect timing niya. Tandaan natin na ang panalangin ay hindi one-time activity lang, kundi parte ng aming daily relationship sa Diyos. Kaya naman, hikayat ko ang lahat na patuloy ninyong gawin ang personal prayer time ninyo, basahin ang Bible at maging active sa local church ninyo. Kung na-bless kayo sa panalangin na ito, pakikitipo po sa comment section ng Amen at i-share ninyo kung paano kayo na-affect ng mensaheng ito. Ang mga testimonies ninyo ay nagiging encouragement din sa ibang viewers na nanonood. Kung may specific prayer request kayo, pwede din ninyong i-type sa comments at ipinanalangin namin yan sa mga susunod na sessions. Para sa mga bago pa lang sa channel na ito, pakiclick po ang subscribe button at yung notification bell para updated kayo sa mga bagong uploads namin. Maraming salamat sa inyong support at pakikinig. Naway gabayan kayo ng Panginoon sa lahat ng gagawin ninyo ngayong araw at naway maging bless ang bawat hakbang na inyong gagawin. Hanggang sa muli nating pagkikita, panatilihin ninyong malakas ang inyong pananampalataya at huwag kalimutang magpasalamat sa bawat blessing na natatanggap ninyo. Ang Panginoon ay sumainyo at ang kanyang kapayapaan ay sumainyong mga puso at mga isipan. Magandang araw sa lahat.